Sabi ko, there's something going on, there's something wrong. Kasi yung itsura nila talaga nagre-reflect from the outside na yung stress. May galit sila. Oo, May galit ganun. sila. Oo. Ang Iba na. laki-laki ng galit ng mga ito eh. Ang sasabi na naman natin, hindi naman ho kami lahat ng mga tao ay mapapaniwala sa sinasabi nyo lang. Dapat alam po ng mga tao ang context kung bakit kayo galit kay BP Sara. Siyempre, pinakulong ni PRRD si Secretary Leila de Lima noon. Ang pangalan nito, si Terry Ridon naman, na dating Urban Poor Commissioner, na tinanggal ni Digong dahil by 7 times ba travel abroad at ang kanyang commission ay Urban Poor. So, dapat to may konteksto naman kung bakit itong mga congressman na to ay tila parang gigil na gigil sila. Yung sinasabi natin, kung ganyan po kayo, di magbilang na lang kayo dyan kung talagang may numbers kayo. Sige, total, kung gusto nyo talagang tapusin yan para ipa-prove to the Supreme Court na may due process dyan, ihiring-hiring nyo dyan, i-accept nyo na sa Senado ang articles of impeachment. At doon, anong mangyayari sa Senado, Attorney Respicio? Tulad nga ng sabi nyo kanana, Attorney Guanzon, 14 lang or 15 ang makukuha nating boto sa Senate. Ayon sa saligang batas, 2/3 ang kailangan, 16 out of 24 votes ang kailangan natin makuha para ma-impeach. Atras na si JBRC to. Oo. Baka matalo kasi siya, di ba? Oo. Kapag i-compute mo lahat, kahit sabihin pa natin wala si Robin Padilla dyan, si Bongo, si Bato de la Rosa, 14 lang po ang boboto. Kaya at max, at most. Kaya mga kasama namin dyan sa Congress, tama na po, inuubos nyo lang ang inyong panahon. At pera ng bayan. Oo. At kung ginagawa nyo yan para lamang tuparin ninyo yung binayad sa inyong mali-maleta at envelope, mag-shift na lang kayo ng objective. BBM, baguhin mo yung instruction. Kung ang instruction dati ay ipasa yung impeachment kay VP Sara, gawin mong instruction ngayon na ipasa nila yung pagbaba ng presyo ng langis, pagtanggal ng VAT at excise taxes tulad ng panawagan ni Congressman Leandro Leviste. Correct.